and my burdens My light, burdens and my burdens light. Are you disappointed, wandering here and there? Amen. Dragging chains Wow. of doubt with loaded down Yes, with come to care. Jesus. To unholy feelings, struggle Ano and man ang duress. struggle, Bring your case to dalahin Jesus. kay Jesus. He will give you rest. may kapahingahan. Come unto me, come unto me. I will give you rest, I will give you rest. Take my yoke upon you, take my yoke upon you. Hear me and be blessed, hear me and be blessed. I am meek and lowly, I am meek and lowly. Come and trust my might, And trust my come and trust my might. might. Come, oh My come, yoke is come, my yoke is easy, and my burdens My light, burdens and my burdens light. Stumbling on the mountains, dark with sin and shame. Stumbling toward the pit of hell's consuming flame. By the parts of sin, he'll unite and oppress. Hear the tender Yes. shepherd come Yes, to me the in great rest. shepherd, hear him. Come unto me, Unto me. come unto me. I will give you rest, I will give you rest. Take my yoke upon you, take my yoke upon you. Hear me and be blessed. Yes, amen. I am meek and lowly, I am meek and lowly. Come and trust my might, come and trust my might. Come, oh come. Yeah, my yoke is easy and my burdens light. Alam niyo po, may nagsasabi sa mga buhay natin, ano, may mga panahon minsan nasasabi natin, mahirap magpaka-Kristiyano. Pero kaya lang naman nagiging mahirap yon kapag meron tayong ibang gusto. Di ba? Ganun lang naman yun eh. Kasi sabi ng Panginoon, my yoke is easy and my burden is light. Kung tayo ay sumusunod sa Kanya. Di ba ganon? Ang isang bagay nagiging mahirap pag hindi natin gusto. Pero pag gusto natin, kahit mahirap, nagiging mas madali. Amen. So, He is able to deliver. He is able. Grandest hymn through the ages run, 'tis the grandest hymn for a mortal tongue. 'Tis the grandest hymn that the world e'er sung. Our God is able to deliver thee. Amen. Praise the Lord. Amen. We have a mighty God, able to deliver thee. Though by sin oppressed, go to Him for rest. Our God is able to deliver thee. 'Tis the grandest hymn in the earth or main. 'Tis the grandest hymn for a mortal strain. 'Tis the grandest hymn, tell the world again. Our God is able. Yes, amen. He's able to deliver thee. Yes, He's able to deliver thee. Though by sin oppressed, go to Him for rest. Our God is able to deliver thee. 'Tis the grandest hymn, let the tidings roll to the guilty heart, to the sinful soul. Look to God in faith, He will make thee whole. Our God is able to deliver thee. Everyone is able to deliver thee. He's able to deliver thee. Though by sin oppressed, go to Him for rest. Our God is able to deliver thee. Amen. Okay. Sing this song. Tis so sweet to trust in Jesus. Amen. Wow. 'Tis so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word.
just to rest upon His promise, just to know thus said the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. All the ladies now. Yes, that's true. Amen. All together now. Jesus, Jesus, how I trust Him. Yes, How I prove Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, that lovely name of Jesus. Oh, for grace to trust Him more. all the men. Yes, 'tis sweet to trust in Jesus, just from sin and self to cease, just from Jesus simply taking life and rest and joy and peace. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I proved Him o'er and o'er. Jesus, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for the name of Jesus. Oh, for grace. Yes, to trust Him more. I'm so glad I learned to trust Thee, precious Jesus, Savior, friend. And I know that Thou art with me, wilt be with me to the Another verse end. now. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus. Oh, one more at the chorus. Jesus, Jesus. Again, Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. And all the people say aloud, Amen. 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 Wala na po tayong pangalang tinanggap na pagtitiwalaan. Ano? Ama naming Diyos, maraming salamat po sapagkat ang pangalang Jesus ay higit pa sa lahat ng yaman ng mundo na pwede naming makamtan. Higit pa sa mahabang buhay dito sa lupa. Higit pa sa lahat ng pangalan na naitala. Sa langit man, walang katulad ang pangalang Jesus. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa inyo sapagkat ito'y nasasambit namin, naaawit namin, at iniingatan sa aming puso at ipinamumuhay sa araw-araw dahil ang pangalang ito ang aming buhay. Ang pangalang Jesus at kinakatawan ng kanyang pagkadiyos, ng kanyang persona, ang siyang aming pag-asa at aming kalakasan sa lahat ng panahon. Kaya naman po, nagpapasalamat kami na ito'y bahagi ng aming pananampalataya na aming ibahagi sa maraming tao ang kanyang pangalan dahil wala na pong higit na magbibigay ng mapalad na buhay sa kanino man na hindi po dadaan sa pangalang Jesus. Maraming salamat po na kami ay binigyan mo ng katiyakan, ng pag-asa ng langit, pagkakilala sa aming Panginoong Hesukristo na siyang aming pinaglilingkuran. Hindi po kami
ang mahalaga kundi ikaw na makilala ng mundo. Kaya narito po kami ngayong gabi, sama-sama kami nagpapasalamat, nananambahan, at inaalala namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na inyo po ding biyayaan na magkaroon ng laya, pagkakataon, na makasama sa mga ganitong panahon ng panambahan. Bagamat naroon po ang puso, ay may mga kadahilanan. At amin pong dalangin na dumating po isang araw na pagtunog ng trumpeta, walang maiwan isa man sa aming mga mahal sa buhay. At habang kami naman ay narito na naghihintay sa iyong pagbabalik, kami po'y mangagtapat, magmula sa maliit hanggang sa pinakamalaki na ipagkakatiwala mo po sa amin. Maraming salamat po. Alala naman po namin ang amin pong leader ng bansa. Gabayan mo po siya sapagkat iniatang mo sa kanya ang pasanin ng buong bansang ito. Bigyan mo siya ng tatag, karunungan, ang aming Pangulong Marcos. Tulungan mo po siya. Gabayan siya, anuman ang kakulangan sa kanya, mapunan, hindi man agad, ngunit bigyan mo po siya ng mga taong tapat na kanyang magiging katuwang. Mga lingkod ng bayan namin na nagtutulong-tulong para po sa ikabubuti ng aming bansa. Lalo na nga, naiingatan ang kalayaan ng pananampalataya. At dalangin namin na patuloy niyo pong palawigin pa ang ebanghelyo sa aming bansa. At marami pa pong mga simbahan ang maitatag dahil kailangan ng mamamayan ang kanlungan sa ilalim ng iyong bagwis. Kailangan po ng kanlungang kagaya ng mga sisiw sa kanilang inahing manok na ikaw ay tumatawag para manganlong ang mga tao. At dalangin namin, gamitin niyo po mga simbahan, maging kami man, patuloy na gamitin mo. At ang bawat tahanan po ng bawat isa, gawin niyo po, Panginoon, na malapit ang pagpapala. Na talagang utusan mo ang pagpapala sa aming kanya-kanyang tahanan. Sa bawat mag-asawa, maghari ang kaligayahan ng mag-asawa na ikaw ang naghahari at nangunguna. Ang mga may karamdaman, Panginoon, na mga kapatiran namin, ikaw na po ang nakakakilala. Pagalingin mo po, palakasin, pagtagumpayin sa kanilang mga pinagdadaanan. At ito po'y maglalong maglapit sa amin, sa iyo. At kami naman na malalaya at ngayon po'y waring walang karamdaman. Ang aming pong hiling at dalangin, magamit naman namin ang lakas na ito ng masayang paglilingkod po sa iyo at pagtataguyod ng aming pamilya at maging pagpapala sa aming bayan at saan man. Maraming salamat po sa gabing ito. Dinggin niyo po ang inyong mga anak na nananalangin sa iba't ibang dako at nananambahan sa iba't ibang lugar. Hiling namin ang lahat ng ito na nagpapasalamat at tinaalala ang aming pong mga misyonaris sa bansang Pilipinas at sa iba't ibang panig ng daigdig. Ingatan mo po sila. At ikaw na po ang magbibigay sa kanila ng pagbubunga sa kanilang pagpapagal. Hiling namin ang lahat ng ito na nagpapasalamat sa inyo sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. And all the people say aloud, Amen. 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 Magandang gabi po sa ating lahat. Babasahin po natin ang Book of Judges, chapter 20, 1 to 27. So tayo po ay pangungunahan ng ating mga kapatid. Amen. Tayo po ay Amen. Magandang gabi po sa ating lahat at tayo po ay manatiling nakatayo at ating pong basahin ang Book of Judges, chapter 20, verse 1 to 27. Basahin po natin ito na salitan at sabay-sabay po tayo sa verse 27. Verse 1. Nang magkagayoy lumabas ang lahat ng mga anak ni Israel at ang kapisanan ay nagpisang gaya ng isang tao sa Panginoon sa Mispa mula sa daan hanggang sa Beersheba, nakalakip ng lupain ng Galaad. At nagsiyarap ang mga pinuno ng buong bayan sa makatuwid bagay ng lahat ng mga lipin ng Israel sa kapulungan ng bayan ng Diyos na 400,000 lalaki na humahawak ng tabak. Nabalitaan nga ng mga anak ni Benjamin na umahon ang mga anak ni Israel sa Mispa. At sinabi ng mga anak ni Israel, saysayin ninyo sa amin kung bakit ang kasamang ito ay nangyari. At ang Levita, ang asawa ng babaeng pinatay, ay sumagot at kanyang sinabi, ako'y naparoon sa Gabaa na ukol sa Benjamin. Ako at ang aking babae
upang tumigil. At bumangon ang mga lalaki sa Gabaa laban sa akin, at kinubkob ang bahay sa palibot laban sa akin ng kinagabihan. Ako'y kanilang pinagakalaang patayin, at kanilang dinahas ang aking babae, at siya'y namatay. At aking kinuha ang aking babae, at aking pinagputol-putol at pinadala ko sa buong lupain ng mana ng Israel, sapagkat sila'y nagkasala ng kalibugan at kaululan sa Israel. Narito, kayong mga anak ni Israel, kayong lahat, ibigay ninyo rito ang iyong payo at pasya. At ang buong bayan ay bumangong parang isang tao na nagsasabi, hindi na babalik ang sinuman sa amin sa kaniyang tolda, ni uuwi man ang sinuman sa amin sa kaniyang bahay. Kundi ngayon ito ang bagay na aming gagawin sa Gabaa. Magsisiahon kami laban sa kanya na aming pagsasapalaran. At magsisikuha kami ng 10 lalaki sa 100 at sa lahat ng mga lipi ng Israel, at 100 sa 1,000 at 1,000 sa 10,000 upang ipagbaon ng pagkain ang bayan, upang kanilang gawin pagparoon nila sa Gabaa ng Benjamin ang ayon sa buong kaululang kanilang ginawa sa Israel. Sa gayoy nagpipisan ang lahat ng mga lalaki ng Israel laban sa bayang yaon, na nagtibay na magkakapisang parang isang tao. At nagsugo ang mga lipi ng Israel ng mga lalaki sa buong lipi ng Benjamin, at na sinasabi, anong kasamaan ito na nangyari sa gitna ninyo? Ngayon nga ay ibigay ninyo ang mga lalaki, ang mga hamak na tao na nasa Gabaa, upang aming patayin sila at alisin ang kasamaan sa Israel. Ngunit hindi dininig ng mga anak ni Benjamin ang tinig ng kanilang mga kapatid na mga anak ni Israel. At nagpisan ang mga anak ni Benjamin sa mga bayang patungo sa Gabaa upang lumabas na makibaka laban sa mga anak ni Israel. At ang mga anak ni Benjamin ay binilang ng araw na iyon sa mga bayan, na 26,000 lalaki na umahawak ng tabak. Bukod pa ang mga tumatahan sa Gabaa na binilang na 700 piling lalaki. Sa kabuuan, ang bayang ito ay may 700 piling lalaki na kaliwete, na bawat isa'y nakapagpapahilagpos ng magpapatama ng bato sa isang buhok at hindi sumasala. At binilang ang mga lalaki sa Israel, bukod pa ang sa Benjamin ay 400,000 lalaki na humahawak ng tabak. Lahat ng mga ito ay mga lalaki mangdidigma. At bumangon ang mga anak ni Israel at nagsiahon sa Bethel upang sumangguni sa Diyos. At kanilang sinabi, sino ang unang aahon sa amin upang makibaka laban sa mga anak ni Benjamin? At sabi ng Panginoon, ang Huda ang unang aahon. At nagsibangon ang mga anak ni Israel sa kinaumagahan at humantong laban sa Gabaa. At lumabas ang mga lalaki ng Israel upang makibaka laban sa Benjamin. At humanay ang mga lalaki ng Israel sa Gabaa sa pakikibaka laban sa kanila. At lumabas ang mga anak ni Benjamin sa Gabaa at ibinuwal sa lupa sa mga Israelita. Sa araw na yaon ay 22,000 lalaki. At ang bayan, ang mga lalaki ng Israel, ay nagpakatapang at humanay uli sa pakikibaka sa dakong kanilang hinanayan ng unang araw. At nagsiahon ang mga anak ni Israel at nagsiiyak sa harap ng Panginoon hanggang sa kinahapunan. At sila'y sumangguni sa Panginoon na sinasabi, lalapit ba uli ako upang makibaka laban sa mga anak ni Benjamin na aking kapatid? At sinabi ng Panginoon, umahon ka laban sa kanila. At lumapit uli ang mga anak ni Israel laban sa mga anak ni Benjamin,
ng ikalawang araw. At lumabas ang sa Benjamin sa Gabaa laban sa kanila ng ikalawang araw, at nabuwal uli sa lupa sa mga anak ni Israel ay 18,000 lalaki. Lahat ng mga ito ay humahawak ng tabak. Nang magkagayoy nagsiahon ang lahat ng mga anak ni Israel at ang buong bayan, at nagsipagparoon sa Bethel at nagsiiyak at nagsiupo roon sa harap ng Panginoon at nagsipag-ayuno ng araw na yaon hanggang sa kinahapunan. At sila'y nagandog ng mga handog na susunugin at ng mga handog tungkol sa kapayapaan sa harap ng Panginoon. Sabay-sabay po tayong lahat. At itinanong ng mga anak ni Israel sa Panginoon, sapagkat ang kaba ng tipan ng Diyos ay nandoon ng mga araw na yaon. Purihin po ang Panginoon sa pagbabasa po ng kanyang salita, at maaari na po tayo makaupo lahat.
Amen. Wow. Magandang awitin, ano? Yung tinatawag nating Christ-centered na awit. Oh, napanood nyo ba yung mga ano ngayon, yung pinakikita sa Facebook, ano? Yung mga kabataan, mga elementary. Siguro mga grade 5, grade 4, gano'n, ano? Nagsasayaw sila ng malalaswa. Napanood nyo ba yun? Yung mga malalaswang sayaw ng mga kabataan, ano? O, talagang nakakaawa ang maraming kabataan natin sa labas. Oh, talagang kawawa. Talagang biktima sila ng kalaswaan. At hindi nila yun alam. Maging ang kanilang mga magulang ay nakikituwa at napapalagay sa Facebook ang kanilang mga anak. Pero talagang napakalaswa ng kanilang mga natututunan. Kaya kawawa ang ating mga bata na hindi nagagabayan ng salita ng Diyos. Kaya malaking bagay po mga kapatid yung ginamit ang mga simbahan sa Batangas at patuloy na hindi pa tapos ang pag-aani. Hindi pa tapos ang pag-aani. Marami pa pong mga patotoo at yung iba hindi natin narinig. Pero yung iba na nagpapatotoo ng kanilang katuwaan ay talagang magandang madinig. Siguro maganda kung meron tayong paraan para makolekta yung mga karanasan ng mga nag-evangelize. Ano yung mga karanasan ng mga sumama at mga nakiisa. At naparami pong magagandang kwento. Ay isa na lang na sa atin, yung kapatid natin, si Sister Amari. Isang nanay yun. Andito ba Sister Amari? Nakita ko yung anak niya. Sister Mari ng lahat. Sister Mari ko. Lahat tayo nakikimari dito Oo. Ang nanay niya, inireport sa akin nakapag-witness sa 232. 232. Talagang breaking the record. Nakakatuwa naman. Nahihiya pa yun, nahihiya. Pagdating dun, hindi daw siya sanay. Pero pagdating dun, syempre, habang ginagawa mo na may memory mo, ulit-ulit Ulit-ulit Yun ang kagandahan dun. Para kayong, alam nyo, yung mga doktor, bago maging bihasang mga doktor yan bago alpasan yan na maging mga senior, talagang bihasa yan Kaya gustong-gusto nila mag-practice sa mga public hospital kasi ang dami dong pasyente. Oo. Kaya tama yung prinsipyo ng ng CBA, yung Christian Academy natin. Yung curriculum nila kasi meron silang tinatawag na mastery. Ulit. Talagang may mastery. Yun ang isang lakas ng curriculum na ang mga bata ay merong mastery. Kaya wala pong gagraduate diyan sa paaralan na ganyan ng curriculum na hindi marunong magbasa. Hindi yung mga nangyayari ngayon, mga high school na, hindi pa marunong magbasa. Nakakalungkot, Kaya kawawa. Ngayon, basahin natin itong Matthew chapter 14, 25 hanggang 33. Ito po ang ating talataan. Matthew 14, 25 hanggang 33. Hilingin ko na tayo po tumayong lahat. Babasahin ko sa Tagalog Bible. Pwede nyo sundan sa inyong English Bible at sa ating screen, pwede rin. Babasahin ko lang po sa Tagalog. At sa ika-4 na pagpupuyat ng gabi, ay naparoon siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. At nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay naglumihanan sila na nagsasabi, multo! At sila'y nagsisigaw dahil sa takot. Datapwat, pagdakay, nagsalita sa kanila si Jesus na nagsasabi, laksan ninyo ang inyong loob. Ako nga, huwag kayong mga takot. At sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga, ay paparianin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. At sinabi niya, halika. At lumunsad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Datapwat pagkakita niyang malakas ang hangin, ay natakot siya. At nang siya'y malulubog, ay sumigaw na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. At pagdakay iniunat ni Jesus ang kanyang kamay,
at hinawakan siya at sa kanya'y sinabi, "O ikaw nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan?" At pagkalulan nila sa daong ay humimpil ang hangin. At ang mga nasa daong ay nagsisamba sa kanya nang nagsasabi, "Tunay na ikaw ang anak ng Diyos." Ibig ko pong pagtuon natin, paano mananatili ang ating puso ay nakatuon sa Diyos? O paano mananatili na ang ating tingin ay nakatuon sa Diyos? Paano mananatili na ang ating puso o isip o mga mata ng pananampalataya ay nakatuon sa Diyos? Ama naming Diyos, kami po ay pangunahan mo, palakasin mo kami, paalalahanan mo kami, pasiglahin mo kami, bawat makikinig, dahil may mga kasama kami nakikinig online din naman, at lahat kami na inyong mga anak ay dumadaan sa tinatawag na ika-4 na bahagi ng pagbabantay. Ito ang bahagi na pinakamadilim. Kaya pangunahan niyo po kami. Hiling namin ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Alam niyo, itong sinabi sa talatang 25, sabi diyan, at sa ika-4 na pagpupuyat. Ika-4 na pagpupuyat. Ano ba yung ibig sabihin ng ika-4 na pagpupuyat? Ha? Kapag ka po sinabing ika-4 na pagpupuyat, sabi diyan sa, tingnan nyo ang Mark chapter 13, verse 35. Ha? Sabi niya rito, "Watch ye therefore, for ye know not." Tingnan nga natin. Mark 13:35. Mark 13:35. Yan. "Mangagpuyat nga kayo, sapagkat hindi nyo nalalaman kung kailan paririto ang Panginoon ng bahay. Kung hapon, hating gabi, pagtilaok ng manok, o sa umaga." 4, ano? 4. Sa kanila, sa mga Romano, nahahati ang gabi sa 4. Hinahati sa tigta 3 oras, di ba? Sa Panginoon, sabi niya, "Are there not 12 hours in a day?" 12 hours in a day, ibig sabihin, 12 oras, light part of the world, light part of the day. 12 hours, dark part of the day. Kaya 12, 12. Sa mga Romans, meron silang tinatawag na first watch, third watch, second watch, fourth watch. Ano? So yung kanilang tinatawag na morning watch, ito yung 3 a.m. to 6 a.m. Ito yung fourth watch. So ang una nila, evening watch. Kaya sa Genesis, nauna ang gabi bago umaga. At nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga, itong unang araw, first day. Gabi ang simula, papaumaga. Kaya pinakikita rin na ang umaga, ang liwanag, ay magtatagumpay sa dilim. Ganun, ano? Kaya, ang una, sa gabi, 6 to 9 p.m. Yun ang unang bahagi ng gabi. Magmula alas 6 ng gabi, 6:01, gabi na yon. Kumbaga sa atin naman, alas 12 ng gabi. Sa kanila, alas 6 ng gabi. 6:01, ibang araw na yon. Kaya nagsimula ang gabi nila, nagsimula ang araw nila sa gabi. 6 to 9, gabi. Tapos 9 to 12. Tapos 12 to 3. Tapos 3 to 6. So yung 3 to 6, ito yung tinatawag na fourth watch. Kaya ang fourth watch is the last division of the night, and this part of the night is the portion going to before dawn, bago magbukang liwayway. 3 to 6.
Sabi nila, pagdating ng 3 o'clock, yan ang pinaka matinding activities ng mga evil spirits. Diyan mahimbing ang tulog ng tao. Yan, yung mga bahaging yan na napakadilim. 3:00 ng madaling araw. Kaya kung kayo po yung nagigising ng 3:00 ng madaling araw at kayo nananalangin, huwag naman yung isipin, naku, gising ang mga demonyo, pagkagantong 3:00, matutulog muna uli ako. Huwag kayong matakot kasi mas mataas tayo sa kanila. Amen? At saka pagka tayo nagising ng mga 3:00, 2:00, kausapin niyo ang Panginoon, yun ang pinakamagandang panahon ng pakikipag-usap sa Diyos. Yung bang nakapahinga ka, fresh ka, wala ka pang ginagawa, at tapos ipahayag mo yung pagmamahal mo sa Panginoon, napakaganda po niyan. Kaya mahalaga po itong 4th watch. Kaya dumating ang ating Panginoon, sabi diyan, sa ika-4 na pagpupuyat. Pagpupuyat ito Ika-4 na pagpupuyat, ito na yung 3:00 ng madaling araw, papunta sa pag-uumaga ng 6:00. Ika-4 na pagpupuyat. Naparoon siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. So, nung magpunta ang ating Panginoon, katindian ng dilim. Katindian ng kapusikitan ng dilim. Di ba yung naingay? Napalitan ko, ha? Itong blue. Hello, sound check. Yan. Pakipatay mo na itong isa. At, okay. So, ano ang sabi po diyan? Ika-4. Ika-4. At alam naman natin ang kwento nito. Nakita nila ang Panginoon, abay lumalakad sa ibabaw ng dagat. Akala nila, multo. At sila ay nagsisigaw sa takot. Nag-hysterical yung mga kagulo, yung mga alagad. Ay pagdaka, sinagip sila ng Panginoon na huwag kayong magkagulo. Ay ako ito. Laksan niyo ang inyong loob. Ako, huwag kayong mga takot. Sumagot sa kanya si Pedro, Panginoon, kung ikaw, paparianin mo ako. Ay di sabi ng Panginoon, halika. At lumunsad si Pedro. Lumakad. Aba, nakakatuwa naman. Lumakad sa ibabaw ng tubig. At pumaroon kay Jesus. Pero ang sabi rito, pagkakita niya ng malakas na hangin, natakot siya. At nang siya'y malulubog, sumigaw na nagsasabi sa Panginoon, itiningin niya uli ang kanyang mata sa Panginoon. Iligtas mo ako. Ganon. So, nung alisin niya ang kanyang tingin sa Panginoon, nagsimula siyang lumubog. Nang siya ay tumawag uli sa Panginoon, nakasumpong siya ng pagliligtas. Nakatanggap siya ng tulong. Ayon. Nang siya'y mag-alis ng focus sa Panginoon, siya ay nanghina. Samantalang, nung nakatingin siya sa Panginoon, nagagawa niya yung paglakad sa tubig. Di ba? Biruin niyo yun, nakagawa siya ng hindi kayang gawin ni Pedro nang siya lang. Pero habang siya'y nakatingin sa Panginoon, nakapokus siya sa Panginoon, ang ganda ng kanyang performance, kumbaga. Ang ganda ng kanyang achievement, kumbaga. Ang ganda ng kanyang patotoo. Ang ganda ng kanyang nagiging kasaysayan. Ayon. Maganda. Abay, biruin nyo nakakalakad, kamangha-mangha. Matagumpay si Pedro, nasa ibabaw ng tubig, lumalakad. Pero nung siya'y mag-alis ng kanyang focus sa Panginoon, siya ay nagsimulang lumubog. Kaya ang napakaganda po nating pagtuon ng pansin dito, na ibig kong pansinin natin, paano mananatili na ang ating tingin o ang ating puso ay nasa Panginoon. Sa pagkakataong ito, may umagaw ng pansin, may umagaw ng atensyon, may umagaw ng pagpapahalaga, may umagaw ng tingin ni Pedro. Kaya minsan ang tinatanong natin,
Ano ba ang nagiging kaagaw ng mga Kristiyano kay Kristo? Ng tingin ng Kristiyano kay Kristo. At hindi po tayo exempted. Dahil nakita natin si Pedro ay isa sa mga matapat na alagad. Pero nakita natin na kahit kasama nila ang Panginoon, guilty pa rin siya ng pag-aalis ng focus ng tingin sa Panginoon. Kaya lahat po tayo, mga kapatid, ay mag-ingat at magbantay at magpakatibay na huwag maalis ang ating tingin sa Panginoon. Minsan, naalala ninyo, minsan meron akong pinakikinggan sabi ng tanong ng mga ngaral, ano ang pinakamatinding kaaway ng Kristiyano? Ano ang pinakamatinding sumisira ng buhay ng mga Kristiyano? Ang kanyang sagot ay kamangmangan. Kasi nakalagay nga naman sa Bible, my people are destroyed for lack of knowledge. Kamangmangan. Pero kamangmangan nga ba ang pinakamalaking kalaban ng tao o Kristiyano? Kasi si Eva at si Adan naman, hindi naman sila mangmang nung sila ay bumagsak sa kasalanan. Sila ay may alam. Sila ay tinuruan. Kaya ang pinakamalaking kalaban ng tao ay yung pag-aalinlangan o kakulangan ng pagtitiwala sa Diyos. Kasi nung naging dahilan, bakit sila nakinig sa iba Imbis na maniwala sa sinasabi ng Panginoon, abay sa iba naniwala. Imbis na makinig sa sinasabi ng Diyos, abay nakinig sa iba. Kaya, kung sila'y nag-focus, kung sila'y nag-focus sa Panginoon, hindi babagsak si Eva at si Adan. Nawala po ang tingin nila sa Panginoon. Nawala. Kaya lahat po tayo, ito'y totoo sa ating lahat, pag merong naglihis ng ating tingin, pag merong umagaw ng ating atensyon, pagpapahalaga, pag may tinig na ibang tinig na ating pinakinggan liban sa Panginoon, andyan ang simula ng paglubog nating lahat, ng bawat isa. So, ano-ano po ang mga paraan para tayo manatiling nakafocus sa Panginoon? Number 1, lahat ay ating ipanalangin. Lahat. Ang sabi sa Philippians 4:6 and 7, be careful for nothing. Be careful for nothing. Huwag kayong mag-alala sa lahat ng bagay, kundi sa lahat ng bagay, kayo'y manalangin. By prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. So lahat daanin natin sa panalangin. Para manatili tayong nakafocus sa Panginoon, lahat ng bagay daanin natin sa panalangin. Ilapit natin lahat ng bagay sa Diyos. Konsultahin natin ng Diyos. Isubmit natin sa Diyos ang lahat ng ating hakbang. Hingin natin sa Diyos ang karunungan. Hingin natin ang gabay sa Diyos. Hanapin natin kung anong tama sa Kanyang paningin. Magpasakop tayo sa Kanya sa pananalangin. At anong sabi ng Bible sa verse 7? And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Makakaranas kayo ng kapayapaan ng Diyos na hindi kayang malirip, hindi kayang maarok ng pangunawa, hindi kayang sapat na unawain ng pag-iisip ng tao. Magkakaroon ka ng karanasan ng isang kapayapaang, kung baga sa lalim, pag sinisid mo yung lalim na yun, kakapusin ka ng hangin, hindi ka patapos. Hindi mo malulubos unawain yung lalim ng dagat na yun, yung kapayapaan na yun. Kaya nakakapagtaka po bakit may mga Kristiyano na nakaranas sila na sila'y payapa sa iba't ibang uri ng pagsubok at kabigatan sa buhay. Pero sila'y nanatiling balance ang buhay. Hindi sila na out of balance.
Hindi sila nabuwal. Hindi sila nabagabag. Andun yung kanilang kapanatagan. Hindi yung walang pakialam, ha? Hindi po yun. Kundi alam nila, panatag sila, God is in control. God is still on the throne. Kaya ako'y sa Diyos tatawag. Ako'y sa Diyos titiwala. At makakaranas ang mga tumatawag sa Panginoon ayon sa Biblia ng kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng taong kagaya natin. Pwede yun sa inyo, ha? Kaya sa lahat ng bagay, practicein natin laging nananalangin. Sa isip, lagi, sa isip. Kahit may ginagawa ka, may time, kaya mong manalangin, pray. Kaya yun ang lagi, pagka lagi kang nananalangin, ang puso mo, ang isip mo, laging nakatuon sa Kanya. Yun ang paraan, para manatili, ha? So very available, hindi mo kinakailangan maging mayaman, hindi mo kinakailangan mataas ang pinag-aralan, hindi mo kinakailangan ikaw ay at age 55 para magawa mo to, hindi. Pwede nating gawing lahat. Lahat ay ating ipanalangin. Lahat ng bagay. Maging mapanalanginin tayo sa madaling salita. Pangalawa, lumakad sa liwanag. Huwag kayong aalis sa liwanag ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Psalm 119:105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kaya lumakad tayo sa liwanag. Huwag kayong aalis sa liwanag. Maliwanag na ang sinabi ng Diyos. Huwag nating baguhin. Huwag nating mag-reason out. Huwag tayo makipag-argue sa salita ng Diyos. Lakaran lang natin. Ako'y nagpapasalamat na ang mga tao ngayon nag-i-improve sa social media kasi ang daming nag-aalok ng tinatawag na training. Di ba? May mga tinatawag na ads. Ano yun? Di ba? May mga Facebook ads. Ito na ngayon ang trending. Ngayon, hindi madali na gumawa ng Facebook ads. Inaaral yon. Meron kang susunding mga steps, may training. Ngayon, ang Bible, kaya tayo binigyan ito, narito yung training na kailangan natin para hindi tayo lumubog sa buhay. Narito ang training. Marami ng mayayaman, lumubog. Marami ng edukado, lumubog. Marami ng matatalino, lumubog. Maraming malalakas, lumubog. Bakit? Humiwalay sila sa training ng salita ng Diyos. Kaya ang Panginoong Hesus laging sabi niya, sumunod kayo sa akin. Siyempre, di ba, pagka may susundan ka, meron kang pattern. May susundan ka, meron kang mentor. May susundan ka, meron kang guide. May susundan ka, meron kang leader. May susundan ka, merong gagabay sa'yo. Ay unti-unti kang nag-i-improve. Natututunan mo yung skill ng, let's say, kung welding yan, pag welding, alam mo kung paano mag-welding, alam mo yung automotive. Lahat naman tayo merong gumabay sa atin. Wala naman sa ating natuto na lang tayo magbasa dahil sa sobrang talino natin, paglaki natin, walang nagturo, marunong na tayong bumasa. Walang ganun sa atin. Puro tayo tinuruan, meron tayong sinundan, merong gumabay sa atin. Kaya ito po ang salita, ang gamit ng Diyos para manatili tayong focus, huwag tayong mailigaw, huwag tayong mailihis, huwag tayong mawala, huwag tayong lumubog. Lumakad lang tayo sa liwanag. Lakaran lang natin yung liwanag. Lalo na sa panahon ng fourth watch. Ano yung fourth watch? Ito yung pinakamadilim na bahagi ng buhay. Ano ba yung pagdadaanan natin na pinakamadidilim na karanasan sa buhay? Kahit sa pinakamadidilim na bahagi ng buhay, meron kang susundang liwanag. Kaya sabi ng Bible, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Liliwanagan ano ang next step at ituturo sa anong direksyon na tama. Yun. Kaya lumakad sa liwanag para maging matagumpay sa buhay at hindi tayo lumubog. Anumang bahagi ng buhay natin ang palubog, mga kapatid. Anumang bahagi, yan physical health, financial situation, ano pa? Moral, morality natin. Alin yung palubog? Anong bahagi ba ang palubog?
Pagiging magkakaibigan natin, palubog ba yung ating samahan, yung ating business, palubog ba? Relasyon ng mag-asawa, palubog ba? Yung pagiging miyembro ng simbahan, palubog ba? Ano ba yung mga palubog na bahagi? Yun yung mga panahon ng ating isipan hindi nakasentro sa Diyos. So lahat ng hindi sentro sa Diyos, lahat ng hindi lalakad sa liwanag, lahat ng hindi gabay ng panalangin, ang direksyon niyan, palubog. Kaya lahat ng simbahan na lumubog, hindi lumakad sa liwanag. Lahat ng pastor na lumubog, lumihis sa liwanag. Lahat tayo. Kaya may mga karanasan tayo sa buhay, mga kapatid, na kagaya ni Peter, hindi yun ang kanyang buong buhay. Bahagi lang ng kanyang karanasan na meron siya karanasang siya'y lumubog. Pero hindi sa lahat ng panahon, siya'y nakalubog. Bakit po? Natutunan niya ng tumingin at lumakad sa liwanag. Yun lang naman ang kailangan natin eh. At ipinakikita dito ang karanasan na pagka lumulubog, lumihis ng tingin. Pero kung lalakad sa liwanag, mananatili ka sa ibabaw ng tubig. Ayan, ano? So, pangalawa, una, lahat ipanalangin. Pangalawa, lumakad sa liwanag. Pangatlo, lumagi sa pagpupuri. Lumagi. Ito ang sabi sa Psalm 34, 1-3. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Ano ang bukang bibig natin? Ano ang madalas nating sambitlain? Sabi diyan, I will bless the Lord. Pagka sinayang, I will bless the Lord, I will always say good things about God. Ayan, ano? I will bless the Lord. Lagi kong sasambitin ang kabutihan ng Diyos, ang kagandahan ng Diyos, ang kadakilaan ng Diyos. Yun po yun. At lagi sa aking bibig yung pagpupuri o yung paghanga, pagbigkas ng kanyang mga katangiang magaganda. Yun yung praise. Di ba? Pag pinupuri mo ang tao, oy, ang ganda naman ng katawan mo ngayon. Ha? Malusog ka. Oy, ang ganda ng kutis mo. Oy, ang ganda ng buhok mo. Yun yung papuri. Ngayon, kapag pupurihin mo naman ng Diyos, Panginoon, napakadakila ng iyong kabanalan. Ha? Napakalawak ng iyong pangunawa at ang iyong karunungan, ang inyong habag. Napaka-gentle mo, Panginoon, ng ayan, mga ganyan, ano? Pupurihin mo, papansinin mo yung magaganda, yun ang bibigkasin mo. Para ang puso mo at isip mo, laging nakatuon sa Diyos. Lagi kang may bigkas ng mabubuting bagay tungkol sa Diyos at mga paghanga sa Kanyang katangian bilang Diyos. Kaya po, ang lumagi sa pagpupuri, para lagi tayong nakatuon ng puso, hindi ka lulubog. Hindi nyo kayang ilubog ang laging nagpupuri sa Diyos. Ayan ang maganda niyan. So, ibig sabihin, ano na pala sa atin na mga kapatid, nasa atin na. Ha? Gagawin mo na lang, susundin mo na lang. Parang kumbaga sa gamot na ibinigay na sa atin, ang gamot diyan, uminom ka lagi ng tubig para hindi ka nagkakaganya, hindi ka, ang tawag natin yan, hindi ka kumbaga kulang, hindi ka nadidehydrate. Ang gamot diyan, uminom ka ng wastong dami ng sukat ng tubig. O nasa iyo na, ang tubig nariyan na. Ang kakayanan, nasa iyo na. May bibig ka naman, kaya mong ibukas. Alam mo naman ang tubig, kilala mo naman yung iinom. Paano kung ikaw ay kuripot uminom ng tubig? Ikaw na, may problem, tayo na. Ito yung sinasabi ng Bible. Para hindi tayo lumulubog, kasi may mga nagsiself-pity. Palubog, nagsiself-pity. O kaya, nalulungkot kasi walang asawa, iniwan ng asawa. Ano ba ang mas maganda? Yung ikaw ay hindi makapag-asawa o iniwan ka ng asawa? Ha? Alin ang mas malungkot doon? Abay, di ba? Pero kung iwanan ka man ng asawa, iwanan ka man ng trabaho, iwanan ka man ng magulang, iwanan ka man ng kaibigan, iwanan ka man ng lahat, sabi nga ni David, when my mother forsake me, the Lord will take me up. Kahit ako itakwil ng aking magulang, kukunin ako ng Diyos. Talagang mas matindi yung laging pagpupuri sa Panginoon. Para huwag tayong mawala. Lumagi sa pagpupuri. Now, bibigyan ko po kayo ng 10 kahulugan
ng palagiang pagpupuri sa Diyos. Pag laging nagpupuri ang tao sa Diyos, ano ba ang kahulugan nun? Number 1, unconditional worship. Ibig sabihin, ang pagsamba niya sa Diyos ay hindi nakasalig sa magandang panahon, magandang karanasan, o magandang kita sa negosyo, o magandang nangyayari sa pamilya. Hindi. Unconditional worship. Anong sabi ni Job? The Lord giveth, the Lord taketh away. Blessed be the name of the Lord. Hindi siya nawala sa pagsamba. He worshiped God. Unconditional worship. Pag lagi kang nagpupuri sa Diyos, anong kahulugan nun? Meron kang pagsamba na hindi nakasalig sa sitwasyon, o pakiramdam, o karanasan. Unconditional. Sasamba pa rin ako sa Diyos, ano man ang mangyari. Unconditional worship. Pangalawa, undisturbed fellowship. Ibig sabihin, ang ating pakikiugnay sa Diyos ay hindi nababalam, hindi nababagabag, hindi naaabala. Yung hindi natin pinapayagan. Ito ang sabi sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Ibig sabihin, merong continuous, ongoing fellowship with God. It's a daily, moment by moment walk with the Lord. Undisturbed fellowship. Diba sabi ron, if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. Pangatlo, unmatched recognition. Unmatched, hindi kayang pantayan. Bakit? Sabi ng Isaiah 55:8 and 9. O diba, sabi niya, for as high as heaven, yan ang kanyang, Isaiah 55:8 and 9, ang karunungan ng Diyos. Kinikilala niya na ang karunungan ng Diyos walang kapantay. Kaya lagi niyang pinupuri ang Panginoon, walang kapantay ang Diyos. Kaya at all times, nagpupuri siya sa Diyos. Mataas ang Panginoon, magpakailan-kailan pa man. Unmatched. Kinikilala niya na may mga magagandang bagay dito sa mundo, pero kinikilala niya na pinakamataas ang Panginoon sa lahat-lahat. Pangapat, undefiled heart. Pag laging ang tao nagpupuri, meron siyang pusong dalisay. Hindi na, kumbaga sabi nga natin ang bangka, hindi lulubog pagka siya ay nasa dagat. Pero kapag yung dagat nasa bangka, ay lulubog ang bangka. Pag yung bangka, ilagay mo sa dagat, kahit ang dami-daming tubig dyan sa dagat, ilagay mo sa ibabaw ng tubig, wag lang papasok yung dagat sa bangka. Pero pwedeng yung bangka nasa ibabaw ng dagat, napakalawak ng dagat, pero hindi lulubog yung bangka. Kailan lamang lumulubog ang bangka? Pag nakapasok yung tubig sa dagat sa loob ng bangka. Kaya sa ating puso, nagkakaroon lamang ng paglubog, nabubutasan tayo pagka nagkaroon ng impurities yung ating heart. Kaya dapat undefiled. Undefiled. Para nananatiling nakapokus sa Panginoon, Wala siyang katulad sa hinahangaan natin. Anong una? Unconditional worship. Wala tayong katuwiran para hindi sumamba. Laging may dahilan ako para tama ako'y manambahan. Pangalawa, hindi dapat nababalam, nasisira yung aking pakikisama sa aking Panginoon. Pangatlo, pag kinilala ko ang Diyos, wala siyang kapantay. Wala siyang kasing halaga. Hindi siya kapantay ng aking asawa, ng aking anak, ng aking kapatid, ng aking sarili o ng kayamanan ng mundong ito. Pinakamataas siya, unmatched. Walang kapantay. Pang-apat, para manatili tayong nagpupuri, undefiled heart. Hindi dapat mahalubiluan ng carnality, ng worldliness, ng evil ang aking puso para manatili. Ano ang sabi sa Psalm 51:10? Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, undefiled heart. Yung mga taong merong undefiled na puso, malinis ang puso nila, continuous yung kanilang pagpupuri. Sinasabi sa atin ng Bible na kinakailangan na I will bless the Lord at all times. His praise shall continually in my mouth. Paano mangyayari itong Psalm 34:1-3 na ito? Kapag ka-unconditional ang worship, yun ang nangyayari doon. Yun ang kahulugan niyan. Panlima, unparalleled strength. Unparalleled. Walang kapantay na lakas. Bakit? Kasi yung lakas na meron ka,
lakas na nanggagaling sa Diyos. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer. Yan ang ating tanggulan. Siya ang aking mataas na bato. Siya ang aking tanggulan, yung tower. At siya ang aking tagapagligtas. Abay, wala nang katulad niyan. Pagka ang lakas ng Diyos ang sumaatin, walang gagapi sa atin. Hindi ka kayang i-down ng problema. Unparalleled strength. Ano ang expression? Laging binibless ang Diyos. Laging pinupuri ang Diyos. Ayan ang mangyayari niyan. Pang-anim, unashamed testimony. Pagka lagi kang nagpupuri, hindi mo kinahiya yung patotoo ng Panginoon. Kaya sabi sa Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Let them see. Unashamed testimony. Hindi ako nahihiya na makita nila, madinig nila, malaman nila na ang aking Diyos, kahanga-hanga. Laging bukang bibig natin ay ang kabutihan ng Diyos, kadakilaan ng Diyos, katapatan ng Diyos, habag ng Diyos, gentleness ng Diyos. Laging tayo sa Kanya nakaasa, sa Kanya tayo kumukuha ng lakas, ng karunungan, ng gabay, ng ating command. Unashamed testimony. Yun yung mga laging nagpupuri. Meron silang unashamed, hindi sila nahiya. Pampito, unbeatable joy. Hindi kayang magapi yung kagalakang kanilang nararanasan. Makikita niyo po yan sa Nehemiah 8:10. Sabi doon, the joy of the Lord is your strength. Ibig sabihin, pagka nabigyan natin ng kaluguran ang Diyos, andyan ang iyong lakas. Pag nalugod ang Diyos sa iyo, andyan ang kalakasan mo. Bakit? Ang Diyos ang magtatanggol sa iyo. Ang Diyos ang magpapala sa iyo. Ang Diyos ang mag-iingat sa iyo. Ang Diyos ang mag-ahatid sa iyo sa tagumpay. Pagka nabigyan mo ng kaluguran ng Diyos, kaya yun ang hanapin natin, laging focus lang sa Panginoon. Magiging masaya ba ang Diyos sa gagawin ko? Magiging masaya ba ang Diyos sa iniisip ko? Masaya ba ang Diyos sa sasalitain ko? Masaya ba ang Diyos sa magiging hakbang ko? Unbeatable joy. Yung lagi nagpupuri. Pangwalo, undivided loyalty. Yung lagi nagpupuri sa Diyos at lagi mabuting sinasabi sa Diyos. Anong kapahayagan nito? Unbeatable joy and undivided loyalty. Pagtatapat na hindi, nahahati. Luke 22:42. At yan ay pinahayag ng ating Panginoong Hesus, not my will, but thine be done. Ibig sabihin, dito ipinahayag ng ating Panginoon yung kanyang pagsusurrender ng kanyang sarili. The willingness to accept God's will in every circumstances. Kaya si Kristo, isinurrender niya yung talagang kanyang buhay sa kalooban ng Diyos. Thine will be done. Kaya meron siyang undivided loyalty. Ito yung mga hindi lumulubog. Kita naman natin ng Panginoon, hindi siya lumubog kahit minsan. Tayo, para tayong lulubog, lilitaw. Lulubog, lilitaw. Lulubog, lilitaw. Lulubog, lilitaw. Ngayon, pagka natuto na tayo, paglitaw natin, hindi tayo agad lumulubog. Yun pag natutunan nyo na, hindi kayo agad lulubog. Hahaba yung kayo nakalutang, na nalakad kayo sa tubig ng mas mahaba. Pagka nagkaroon uli tayo na-divide uli yung ating katapatan, dun tayo lumulubog. Pagka nakarecover tayo, angat na naman tayo, haba na naman yung lakad natin. Pero pagka mga immature o kaya mga self-centered pa, self-serving, ang hanap ay self-approbation, lubog, litaw, lubog, litaw, lubog, litaw. Ganyan ang buhay po niyan. Ano ang tawag nun? Inconsistent. Consistent na inconsistent. Undivided loyalty. Yung lagi nagpupuri. Number 9. Unwavering faith. Hebrews 11:1. Unwavering faith. Pananampalatayang hindi pahapay-hapay. Yung wavering faith, yan yung parang lasing. Nalakad. Yung lakad ng lasing. Parot pa rito. Papaganong-ganon ng lasing. Walang control, di ba? Kaya yung unwavering faith, ginamit siyang kay Abraham.
So, unwavering faith, hindi po nag-aalinlangan. Okay? Kaya yung mga taong laging binibless ang Panginoon, laging nagpupuri sa Diyos, meron silang unwavering faith. Kahit na ano mangyari, ganun sila. Number 10, unquestionable commitment. Unquestionable commitment. Sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. So sila, committed na sila dun sa pangako ng Diyos. I will never leave you nor forsake you. Unquestionable commitment. Siyempre, pagka tayo gumawa ng commitment, talagang commitment, 100%. 100% ang magandang commitment. Pero siyempre, pagdating ng mga actual, yung mga commitment natin, na nahayag, na hindi talaga 100% yung ating commitment. Kasi maraming sumisira ng ating mga commitments. Pero nawa maging unquestionable sa paningin ng Diyos yung ating commitment. So, ano po yung mga paraan para manatili tayong nakapokus? Number 1, lahat ipanalangin natin. Pangalawa, lumakad tayo sa liwanag. Pangatlo, lumagi sa pagpupuri. Pang-apat, lumahok sa pagkakatipon. Para manatili tayong nakapokus. Kasi sa pagkakatipon, pinakikinggan natin ang salita ng Diyos at ang salita ng Diyos yan ang ating kalakasan. Hindi lamang atin, kundi yung mga kasama natin. Nagiging kalahok tayo sa pagkakatipon. Di ba maganda yung tayo nagpunta sa mahal ka ng Diyos, nagsama-sama tayo dito. Kung iilan lang ang pumunta ron, walang ganong impact. Kaya mahalaga yung kalahok tayo sa pagkakatipon. Yung natutunan na natin ang pakikipagkatipon ay talagang malibang may talagang valid na dahilan. Pero kung wala naman titimbangin natin, yung bang dahilan ko, ba't hindi ako makakipagkatipon, sapat na dahilan sa Diyos. Kung hindi naman, sa akin lang, dapat ako makipagkatipon. Pagtatagumpayan ko yung aking sarili. Ganon. Kaya yung iba sa inyo, mas matindi ang inyong pinagtagumpayan para lang makipagkatipon kayo sa bawat linggo ng umaga, linggo ng hapon, Miyerkules ng gabi. Minsan masakit din ang katawan ninyo, pero pinagtagumpayan ninyo. Lumako kayo sa pagkakatipon. Dahil pagka kayo po'y nakipagkatipon, naisishare nyo yung burden sa iba, yung blessing sa iba. At nadidinig din natin yung blessing ng nangyayari sa iba. So, isa po, para manatiling tayong focus, lumahok sa pagkakatipon. Another, panglima, lumarga sa paglilingkod. Ang sinabi natin, lumarga. Larga! Di ba ganun salita natin? Sige, larga! Ano yung sabihin ng larga? Hayo. Sige, larga! Pagka kahit na pagkapalipat ng saranggola, di ba? Largahan mo yung lubid. Largahan mo para tumaas pa. Largahan mo. Pagka-iksinan tayo, hanggang dyan lang yan. Iksinan tayo. Largahan mo. Larga. May project ka. Gusto mo ng magandang, largahan mo ng pera para masustentuhan yung project. Largahan mo. Huwag mong tipirin. Largahan mo. Pagkakailangan, sige. Ganun ang ginawa natin. Ganun ang ginawa ng Diyos sa atin. Nilargahan niya, dinagawa natin. Actually, tuwan-tuwa po tayo mga kapatid kasi biruin nyo, hindi naman natin kaya yung 34 cities and towns. Hindi natin kaya yun Ang lawak nun, talagang mabubulunan tayo nun. Kung hindi tayo tinulungan ng Panginoon at hindi gumamit ng mga tao, simbahan, hindi po natin kaya yung 34. Sa tulong lang ng Diyos, paano nangyari yung 34 cities? Ginamit tayong lahat at ng mga kapatid natin sa loob at sa labas ng Batangas, sa loob at sa labas ng Pilipinas. May mga ginamit na tao. Iba, hindi na nga natin alam ang mga pangalan hindi na natin kayang banggiting isa-isahin. Pero alam na ng Panginoon yon. Nilargahan ng Panginoon yung proyekto. Kaya, salamat. Ngayon, nakita natin, bagamat hindi natin kita yung kabuuan, pero ang laki po ng pagpapala. So, lumarga tayo sa paglilingkod. Largahan nyo sarili niyo. Huwag nyo talian ba sarili niyo. Huwag nyo tipirin ang sarili niyo. Kaya nyo naman Kaya nyo naman Largahan nyo sarili niyo. Pagka kaya nyo mag-involve,
Kaya nyo namang lumahok, largahan nyo ang sarili ninyo. Huwag nyong pigilan ang sarili ninyo. Kasi minsan, yung Kristiyano na ang pwedeng gumawa ng sarili niyang katuwiran, bakit hindi siya makalahok? Hindi niya malargahan yung kanyang sarili sa paglilingkod. Largahan ninyo. Para manatili kayong focus sa Panginoon. Kasi kaya hindi tayo makapokus, hindi tayo nalarga. Lihis na kaagad Larga. Sabi dito sa Galatians 5, verse 13 and 14, "For brethren, you have been called unto liberty." Ayan tignan natin. Galatians 5, 13 and 14. "For brethren, you have been called unto liberty." Kalayaan. Nilargahan tayo ng Diyos. Pinalaya tayo. Inalis yung gapos. "Only use not liberty for an occasion to the flesh." Yung kayo nilargahan ng Diyos, binigyan kayo ng laya, huwag niyong gagamitin para gawin yung gusto ng laman. Kundi sa pag-ibig, maglingkuran kayo sa isa't isa. Maglingkod, serve. Largahan niyo sarili niyo. Serve. Humanap kayo ng paglilingkod. Mag-volunteer kayo. Humanap kayo. Largahan niyo sarili ninyo. Pangit po yung ang katwiran lagi. Hindi ako makaka-involve. Maaring tama yon, pero timbangin natin. Yung bang laging ganyan ang katwiran natin, talagang tamang katwiran. Kung hindi tamang katwiran, wala. Hindi tayo nakapokus sa Panginoon. Nakapokus tayo sa ating sarili. Ginagawa nating issue yung ating sarili. Yan ang pwedeng mangyari doon. Yung gawin ng tao na ang issue, yung kanya. Hindi naman ikaw ang issue hindi ko nga kaya anong sabi ba ng Bible? "I can do all things through Christ who strengtheneth me." May magpapalakas sa'yo. Hindi mo nga kaya, pero may magpapalakas sa'yo. Lumarga ka. At makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Gaya ng sabi ni Sister Amari. Nahihiya daw siya. Hindi siya sanay. Nung naroon na, ulit-ulit na. Biro mo, naka 232 souls. Di breaking the record. Pang siyam. Di lumarga na sa paglilingkod. Pang siyam. Pang siyam, pang-anim. Lingunin ang katapatan ng Diyos. Lingunin mo yung ginawa ng Diyos sa nagdaan. Para manatili kang focus sa Panginoon. Minsan nakakalimot tayo na ang Diyos mayroon ng track record. Di ba? Pagka nag-a-apply kayo ng trabaho, nahingi sila ng tinatawag na Certificate of Employment, COE. Certificate of Employment. Para saan tong COE na to? Para merong lingunin yung pinag-a-applyan mo ng trabaho at lilingunin nila yung iyong track record, titignan ko ikaw ano ba performance mo. May lilingunin nila. At yun ang pagbabasihan, yung certificate of employment mo, ano na yung mga naranasan mong training. Di ba? Lilingunin yun. Yun ang pagbabasihan kung tatanggapin ka o hindi. Isa yun sa pinagbabasihan. Ngayon, para tayo manatiling nakapokus at hindi tayo malinlang ng dyablo, ng laman at ng mundo, every once in a while, lilingunin ninyo kung ano yung ginawa ng Diyos. Parang si David, bakit niya hinarap si Goliath? Ang lakas ng loob niyang harap niya si Goliath. Nilingon niya Sabi niya, kinalaban ko nga yung leon kinalaban ko nga yung oso ito ngayong haharapin ko itong si Goliath na higante. Talagang pababagsakin ko to. Yan ang ni David pababagsakin ko to. Hindi ito magtatagumpay sa akin. Dala-dala ko ang pangalan ng Panginoon. Meron siyang dalang tirador Pero sabi niya, sa pangalan ng Panginoon, ako'y pumunta sa iyo. Sabi niya, ganyan ko pinabagsak yung leon. Ganyan ko pinabagsak yung oso. Ang lalaki nun. Ang lalaki nun. Pero dahil ng karanasan niya, kala niyo po mga kapatid, yung pagpunta natin ng Batangas, sa totoo lamang, nililingon lang natin yung nagdaan na ang Diyos nag-provide sa atin. Yun lang naman yun Wala naman tayong madaming pera nang tayo magpasyang buong Batangas. Buong Batangas. Bubuuin natin. Wala tayong iiwan ng isang bayan. Talagang step of faith yan. Pero may tinignan ka, hindi yun alatsamba. Hindi yun basta desisyon na walang pinagbabasihan. May pinagbabasihan tayo na ang Diyos. Tingnan natin. Meron siyang ginawa sa ating nagdaan. Hindi niya tayo binigo. So, lingunin ang katapatan ng Diyos. Anong sabi ng Lamentation 3, 21 and 23 hanggang 23? This, tingnan natin, I recall to my mind. Tingnan natin. Lamentation 3, 21 hanggang 23. Magandang talata ito
Lamentation 3:21. Ito ang sabi, this I recall to my mind. Recall in my mind. Therefore, I have hope. So, ni-recall niya, binalik tanaw niya sa isip niya. Kaya sabi niya, nagkaroon ako ng pag-asa. Ano nakita niya? It is of the Lord's mercies that we are not consumed. Because His compassions fail not. Hindi nabibigo ang kanyang habag. Ha? Kaya sabi niya, nagkaroon ako ng pag-asa. They are new every morning. Great is the faithfulness of the Lord. Nilingon niya. Tayo, mag-anniversary tayo. This coming 18. Nililingon natin. Kaya ba natin? Pakakagagaling pa lang natin sa kaya ba natin? Di tingnan natin. Ang katapatan naman ng Diyos ang ating pinangahawakan, hindi naman tayo. Kung tayo, madali tayo. Ha? Pero ang Panginoon, lingunin natin ang kanyang katapatan. So panalangin natin, mga kapatid, na itong anniversary natin, yung ating 17 na meron tayong medical dental mission, maraming maligtas. Kasi po may magkatulong na dental medical team natin at saka merong sasama sa atin na another team ng medical team, mas marami ang baka nasa 500 ang ating pwedeng tulungan, higit pa sa 500. Kasi kung magmula umaga hanggang hapon, napakadami niyan. Kahit nga hanggang alas 2 ng hapon, kumbaga, alas 3 ng hapon, napakadami niyan. So, nire-recall natin, tinitignan natin. Nakakatuwa yung mga gawa. Kaya, last, bukod sa lingunin natin ang nagdaan, ang katapatan ng Diyos, lagdaan natin ang pangako ng Diyos o ang pag-asa na ibinibigay ng Diyos. Lagdaan natin. Ibig sabihin, pag ang Diyos nagbigay sa kanyang salita ng mga katotohanan na para sa atin o applicable sa atin, lagdaan natin. Di ba pagka kayo pumipirma, pinirmahan nyo, ibig sabihin, you agree. Agree kayo doon. Pinirmahan nyo. Agree ka ba? Sige, pirmahan mo. Yung po ibig sabihin dito ng lagda. Lumagda ka. Talagang ilagay mo doon. Pag ikaw ay lumagda, inilagay mo dyan yung iyong itinaya mo dyan yung iyong karakter. Itinaya mo dyan yung inyong pagtatapat. Kaya ako lumagda dyan, anuman ang meron dyang pananagutan ko. Kaya ako lumagda dyan. Ngayon, kung ano man yung pangako at pag-asa na ibinibigay ng Diyos, pag ikaw ay lumagda, ibig sabihin, pangahawakan ko yan. Kaya lagdaan ninyo yung pag-asa na ibinibigay ng Diyos. Halimbawa, nabasa nyo to, Exodus 14:19 and 20. Ano yung Exodus 19:14 and 20? Tingnan natin. Exodus 14:19 and 20. Sige, lagay natin dyan. Exodus 14:19 and 20. Okay, babasahin ko. 19 and 20. Ito po nakalagay. And the angel of God, which went before the camp of Israel, removed and went behind them. And the pillar of the cloud went from before their face and stood behind them. And it came between the camp of the Egyptians and the camp of Israel. It was a cloud and darkness to them. Sa mga Egyptians, dilim sa kanila. But it gave light by night to this, so that the one came not near the other all the night. Pagkagabi, liwanag ang nakaharap sa Israel. Pero sa mga Egyptian, dilim. Kaya pag dilim sa kanila, tigil sila. Ang dilim yung mga Israelite, hindi dilim, liwanag. Kaya sila, diretso ang lakbay, kaya hindi mag-abot. Biruin yung mga nakakabayo yung mga yon, ang hinahabol nila, mga lakad lang. May kasama pang mga bata. Ba't hindi mag-abot? Tingnan nyo ang Panginoon. Hindi kayo aabutan, hindi kayo pagwawagian ng mga problema, lumagda kayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Panghawakan ninyo, huwag kayong ihiwalay, huwag kayong mag-aalis ng tingin, hindi kayo lulubog, lumagda kayo. Itutuong ko ang aking puso at ang aking pananalig sa Diyos. Lagdaan ninyo. Another, Psalm 23, verse 4. Ano sabi rito? Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Anong sabi ni David? Kahit na ako'y lumakad sa valley of the shadow of death, I will fear no. Alam niyo yung valley, mababa yan Malalim na bahagi yan Valley of the shadow of death. I will fear no evil. Pwede kayong tambangan doon pag nasa valley kayo.
Anino yun ng kahinaan eh. Oh. Pero sabi niya, hindi ako natatakot sa anumang masama. Bakit? Kasama kita, Panginoon eh. Lagdaan niyo yan, lagdaan niyo. Lord, I agree. Pangahawakan ko na ikaw ang sumasa akin. Hindi ako dapat matakot. Pangahawakan ko to. Lagdaan ninyo ang pag-asang binibigay ninyo. Psalm 139, 11 and 12. Psalm 139, 11 and 12. Ano ang nakalagay dyan? Psalm 139, 11 and 12. Ito. If I say, surely the darkness shall cover me, even the night shall be light about me. Tinan niyo yan, ha? Kahit na ako talukbungan ng dilim, pati yung dilim magiging liwanag sa akin. Anong karugtong? 12. Yeah, the darkness hideth not from thee, but the night shineth as the day. The darkness and the light are both alike to thee. Hindi kaya na ang Diyos natin na nagbabantay, nag-iingat sa atin, talukbungan ng dilim. Hindi. Pareho sa Kanya. Ang liwanag at ang dilim, pareho lang sa Diyos. Kaya walang gabi sa Diyos. Walang dilim sa Kanya. Puro liwanag. Panghawakan niyo, pirmahan niyo. Lord, naniniwala ako na sa iyo, puro liwanag. And last, kaunti lang ating time. Isaiah 41:10. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. Lagdaan natin yun. Hindi ako dapat matakot sapagkat sumasa akin ng Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita, itataas kita ng aking kanang kamay ng katuwiran. Lagdaan niyo. Lagdaan. Yan yung paraan para tayo manatiling nakapokus sa Diyos. Mga kapatid. Una, lahat ipanalangin natin. Laging maging mapalalanginin kayo. Hindi nyo kinakailangan may kasakasama sa prayer. At every time na meron kayong makausap, bago kayo magtapos, pray. Kung meron kayong pagkakataon, pag naalala nyo, pray. Lagi nyo ugaliin. May kausap kayo sa telepono, bago kayo magtapos, pwede bang mag-pray tayo sandali? Ganyan. Gawin yung ugali yon. Laging prayer. Bukang bibig nyo, prayer, 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 prayer. At ang Diyos nakakakita kung talagang tayo palaasa sa Kanya. So lahat, ipanalangin. Pangalawa, lumakad sa liwanag. Huwag kayong ihiwalay sa salita ng Diyos. Lumagi sa pagpupuri. Laging masaya. Nagpupuri yan. Pang-apat, lumahok sa pagkakatipon. Pang-lima, lumarga sa paglilingkod. Pang-anim, lingunin ang katapatan ng Diyos. Pang-pito, lagdaan ang pag-asa na bigay niya. Ama naming Diyos, salamat po ng marami sa gabing ito. Kailangan namin lagi nakapokus po sa iyo, Panginoon, dahil meron kaming tendency na lumubog. At minsan, naghahanap kami ng dahilan, ba't kami lumulubog? Bakit lumulubog ang tao? Bakit lumulubog ang maraming bagay at aspeto ng aming buhay? Kaya hindi pwedeng palubugin ang sino man na ang tingin ay nakatuon lagi sa iyo. Lagi kaming may dahilan na nakikita at hindi kami hiwalay sa iyong salita. Kaya Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa, walang isa man na maaring lumubog kahapon, nakalubog pa rin ngayon. Pwede kaming lumutang at humingi ng tulong sa Panginoon. Muli naming ibalik ang aming tingin sa iyo. Lahat po, lalakad sa ibabaw ng tubig. Merong tagumpay na iyong bigay. Merong himala, may lakas, may kapangyarihan, higit sa kayang gawin ng tao. Kaya nasasabi nga po ng iyong salita, with men this is impossible, but with God all things are possible. Salamat po sa gabing ito. Tulungan niyo po kami lagi na ituon ang aming tingin sa inyo. Ano man ang mararanasan na haharapin namin, responsibilities, pasanin, kahirapan, tiisin, ano man po ito, hindi kami lulubog. Nakatingin kami sa aming Panginoon. I-bless niyo po ang bawat isa. Dalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Tayo po'y tumayong lahat. Tayo po'y umawit. Amen. Awitin natin yung Unto Thee, O Lord, Psalm 25. Unto Thee, O Lord, do I lift up my soul? Tama ba yun? Psalm 25? Yes, Psalm 25.
Yan, diyan tayo humingi ng tulong. Ha? Hingin natin ng tulong ng Diyos. Unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Everyone, sing with us. Unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Oh my God! Oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed. Let not One more my time. enemies triumph. May mga kaaway ang over ating kaluluwa, me. pero hindi siya magtatagumpay. Unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed. Let not my enemies triumph over me. Amen. Wow, magpasalamat po tayo sa Panginoon. Magtipon tayo ng ating mga kaloob. Hingin natin si Brother Mark. John Mark, will you please come? Pasalamatan ang ating mga ang kabutihan ng Diyos sa atin. Soundcheck. Tayo po'y sumanandaling manalangin. Ama naming Diyos na banal, kami po ay lumalapit po sa inyo sa gabing ito, Panginoon. Apo. Kami po ay nagpapasalamat, O God, sa inyo pong katapatan, sa inyo pong mga anak. Amen. Sa lahat, Panginoon, ng aspeto, Panginoon, ng bawat buhay, ng bawat Kristiyano. Apo. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw, Panginoon, ay aming pong kasama sa lahat, Panginoon, ng aming pong mga gagawin pa, Panginoon. At kami po, Panginoon, sa mensahe po, Panginoon, ay nagpapasalamat sa inyo pong ginamit ngayong gabi. Aming pong mahal na pastor, Panginoon, na kung saan lagi, Panginoon, sa anumang pagsubok, Panginoon, ng aming pong buhay, lagi po naming lilingunin kung gaano ka naging mabuti po sa amin, Panginoon, sa mga nagdaan, Panginoon. Apo. At lalong-lalo, Panginoon, na lalong tingnan po namin, Panginoon, sa hinaharap na kung saan kasama ka po namin, Panginoon, na kung saan sa paglilingkod po namin, Panginoon, anumang mga pagsubok, anumang mga suliranin, Panginoon, ay lalo kaming magtiwala, lalo po, Panginoon, na kami umasa po sa inyo pong gagawin sa aming pong mga buhay, Panginoon. Apo. At sa gabi pong ito, Panginoon, sa aming pong pagkakaloob, kita niyo po ang bawat isa, ang bawat kakayanan, Panginoon, ng individual. Ikaw rin po, Panginoon, ang siyang magpala, Panginoon, sa bawat isa, na kung saan, Panginoon, anumang kanilang ibibigay sa inyo, Panginoon, para sa gawain, Panginoon, ay maging kagamit-gamit, Panginoon. Amen. At ikaw po ang siya mag-provide sa bawat pangangailangan, Panginoon, ng bawat mananampalataya. Ito po ay aming hiling at dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Makakaupo na po tayo. Amen. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. It tells me of a Savior's love who died to set me free. It tells me of His precious blood, the sinners perfectly. Tayo po ito yung lahat. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Amen. Pastor Dakutanan, will you please come? Close us in prayer ngayong gabi. Amen. Wow. Ay galing pa yata ito sa, Muson. Ha? Nagturo sa Bible School. Amen. Okay. Tayo po'y ayumuko mga kapatid at tayo'y dudulog sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Dakilang Diyos, muli kami po'y nagagalak sa gabing ito kung saan ang iyong mga salita ay malaya pong naihayag sa pamamagitan ng aming mahal na pastor, dakilang Diyos. Lagi mo siyang bibigyan ng wisdom,
i-guide ng Holy Spirit ang kanyang mga gagawin sa ministeryo, sa simbahang ito, Panginoon. Higit sa lahat, ang kalakasan at kalusugan, lagi mo sa kanyang ipagkaloob, Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po sa mensahe na aming pong narinig. Tunay nga po na kapag inalis namin ang aming mata, Panginoon, sa presensya ng Panginoon, kami po'y lulubog. Hindi kami, Panginoon, makakarating sa aming paroroonan. Ngunit, dakilang Diyos, salamat po dahil sa kabila ng mga bagyo, mga pagsubok ng buhay, nariyan ka palagi, Panginoon. Kapag ikaw ay aming tinawag, laging andyan ka, dakilang Diyos. Hindi mo kami pinababayaan sa panahon ng paglalakbay ng buhay, sa panahon ng pagsuong ng mga alon, mga bagyo, Panginoon. Laging kasama ka, dakilang Diyos. Naalala namin ang itawid mo, Panginoon, ang buhayan ng Israel sa gitna ng karagatan na pula. Hindi mo sila pinabayaan, dakilang Diyos. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Basbasan mo ang mga puso at mga isip ng aming mga kapatiran, Panginoon, upang ang mensaheng yun ay lagi nilang dala-dala sa kailaliman at kaibuturan ng kanilang puso, Panginoon, na magiging kalakasan sa buhay Kristiyano, dakilang Diyos. At sa gabing ito, dakilang Diyos, amin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, kami po iyong ingatan sa paglalakbay. Ihatid mo kami sa aming mga tahanan ng ligtas, mga nagsasakay sa mga sasakyan, ingatan mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Okay po. Announcement, ano ang schedule niyo bukas? Yes, meron dito si brother, Okay. Meron po tayong need sa ating Meralco. I-off mo na to, ha. Huwag niyo na itong i-online.